nakataas yung pa. Ay, yun. Sa upuan. Sa amin, bawal din yun. Bawal. Pero actually, sa amin okay lang. Kung mag-isa ako, baka gagawin ko yun. Pero kung kakain ako kasama ibang tao, mahihiya ako gawin. Pero ako, guilty talaga ako dyan kasi pag kumakain talaga ako, masarap talaga magtas ng pae as in eh. Okay, hindi ko kasi siya magawa. Hindi mo magawa. Hindi mo magawa. Nung bata pa, parang 37 years, 38 years malaki yung chan. Welcome to another episode of the Hello Ma'am Sir Show. Ako po ang inyong paboritong Tito Epi. Daryl is here. Mami yan. Yeah, parang batibot no? Grabe. Hello, welcome to another episode and another episode, another day. And pang ilang episode na ba natin to? 687? 7. Grabe. Konti na lang magwa 100 na tayo. Mamatay yung mic ko. Ay, Nasisira ba? Imuyoko. Ayan, ano ba pwede pag-usapan today? Grabe. Or before that, basa muna tayo ng mga comments sa YouTube at sa mga nagko-comment and mga palaging sumusuporta ng show natin. Grabe. Saka shoutout din tayo sa mga shoutout, yes. Listeners. Ito, yung comment dun sa ating recent food episode. A few episodes back, si Zylene, ayan. Si Mox to eh. Si Mox ba yan? Hindi Okay. alam bakit si Zylene eh. Gandang episode. From my experience, bakit hindi na ako gano'n nakakain madalas ng Pinoy food at home? Kasi si Mrs. Eastern European, mas sanay sila kumain ng whole food, pastry, dairy, or mas simple way ng cooking. What they consider clean. Medyo detailed yung... Ang food kasi natin, masarap talaga kung nakasanayan at kinalakihan. Pero from other nationalities' perspective, masyado tayong nasanay sa paggamit ng oil, deep fry man, or may sabaw. Laging may sebo or mantika, which is na gustong-gusto natin. Yung mga matatabang part ng baka, baboy, isda, kambing, etc. Para sa atin yan, ang malinamnam o nagpapalinamnam ng dish. Meron pa, bawang, paminta, patis, bagoong, sili at marami pang spices. Lalo na mahilig tayo sa sarsa na napakaraming spices. Pero para sa atin, normal lang. Mas sanay din sila sa balanced diet na palaging may salad. Sa atin talaga, pati spaghetti or pansit inuulam, pero masarap lalo na Patis with spaghetti? Sorry. Ano sabi ko? Sa atin talaga, pati spaghetti. Pati spaghetti. Pati spaghetti. Okay. Pero minsan nalalagyan kong patis Spaghetti. Pati spaghetti. Para may distinction. Spaghetti. O pansit, inuulam. Imagine mo, carbs. Carbs to carbs. On carbs. Ay, masarap yun Oo, no? Pero masarap lalo na pag galing na sa ref. Haha. Ayan. Yeah. So, ito si Zylene. Yung profile pic niya, kamukha ni Mox. So, it's either si Mox talaga to o may fan si Mox. Sobrang fan. Nag-asawa din siya ng Eastern European para pareho sila. Shoutout sa'yo, Mox. Kailan ka ba pupunta Tito dito? Mox. Ayan, Diyos ko po. Pero nag-agree ba kayo doon? I think, Oo, totoo naman. Masarap naman talaga yung pagkain natin. Pero it's kind of true na hindi siya paano ba? Hindi siya yung parang clean na mas simple yung pagkain na salad, dressing. Pero sa kasi diba? Sa mga chef, sa mga well-known na chef, ang talaga nila, basic talaga nila is fat, acid, tapos tawag dito? Basta yun yung mga salt, ayun yung pinaka main ingredients, which is yung fat natin, medyo extra. Extra yung ginagamit nating fat. So, saka kaya ganun siya. Animal fat yung ginagamit. Diba, pwede naman kasing parang yung mga olive oil or ano naman yung alternatives. Usually kasi yun yung obviously better than parang wala ba tayong ganun? Wala ba tayong olive oil sa Pinas na alternative? Kasi coconut oil. Coconut oil, tama. Diba, parang nagpo-produce tayo ng coconut. Oo nga. Pero hindi parang siguro kung yung coconut based na frying oil sobrang processed na. Oo. Kaya yung presyo nung parang purong coconut oil. Yung virgin coconut oil, di ba? Baka mahal. VCO. Hindi ko alam. Mahal ba?
masyado. Siguro. So, merong coconut oil na pang frying. Pero baka processed na siya, so hindi siya sobrang healthy. Or yung tawag nila, blended. Blended, yeah. Blended? What do you mean by blended? May kahalo na siyang gasolina. Gas. Ayan, my so, God. yun, thank you, Tito Mox. Pero Grabe. masarap yung yung pansit sa kanin. Ay, hindi. Mas masarap yung pansit sa pandesal. Grabe, no? Kahit anong choice, no? Grabe. Basta carbs on carbs talaga. Pero Masarap masarap yan. naman talaga yung pagkain natin. Mga Kulit ulam-ulam na masabaw at Totoo. Lalo na pag leftover. Oo. Pag leftover. The next day. Oo, no? Yung mga pangat. Pangatlong init. Dito rin sa food episode, si Mark Montes. Uy! Mark Montes. Ines, 6825. Pakbet, chop suey, lumpiang toge, gatang puso ng saging, munggo, gatang labong, laing, Parang kanta. Mga ano, no? kare-kare, adobong sitaw or kangkong, gatang kalabasa at sitaw, tortang talong, adobong pusit. Parang mukhang alam ko yung Gulay. favorite niya eh. Ay, Yes, kubo. parang siyang gulay na pero ma-oily pa rin yung... Oo. Puro gata yung favorite ni Mark Montes. Misrepresented lang talaga ang Filipino food I agree. as unhealthy. Pero marami naman Pinoy healthy dish. Yun yung example niya. Super diba? agree. Yeah, I would vouch for sinigang na bangus as a prime candidate as a Pinoy national dish. Sinigang na bangus. Gusto niyo ba sinigang na bangus? favorite Ayoko ko na. yun. Baboy for life. Baboy ako eh. Ako gusto ko rin sinigang na bangus. Pero minsan kasi parang ang hirap lang himayin. Kasi ilang beses na ako natinik. Nagsisinigang sa salmon ka ba? Yes. Wow, sinigang na Gusto salmon. ko yun. Yung Salmon. ulo ng salmon tsaka ulo ng maya-maya. Mas tipid din, no? Mas mura. Tsaka ano lang yun, 9 dirhams lang isa. Yeah, totoo. Dati nga libre lang. Wait, ang salmon ba mahal sa Pinas? Mahal. Mura lang yung mga ulo. Yung mga ulo, Ay, yung yung mga ulo. ulo. Oo. Mahal ang salmon. Pero yung Kasi sobrang... katawan. Hindi kasi yung mga sinigang na yung salmon na ulo kasi dito sobrang parang mura. scrap lang kasi siya, Yes. di ba? Dati libre nga siya eh. Libre lang ba Hinihingi mo na lang siya. hiningi mo? Oo, Ano sinasabi nung hiningian mo? Hindi kasi itatapon na nila yun. So, Up. nasa gilid lang. Kuya. Akala ko binili niya tapos hinihingi. Nag-aabang ka ng bumili, sihingi mo sa kanya. Yung mga scrap ng Oo nga, no? Diba? Magandang technique yun, Tapos marami nang bumibili. So, binibenta na nila ngayon. Oo. Pero kahit na, mamura pa rin. Pero yung diba, yung mga chicken skin, di ba gawain natin yun? Yung chicken skin din. Dito sa Dubai? Tinatapon kasi nila yun. Oo, siningi natin. Binibili yun. Pero binibili natin Dati like for 1 dirham. Yun. Yeah. For like 2 kg, 1 dirham. Kasi gumagawa kami ng chicken oil kami. Oo. Pang Sapayan na pang... Oo, grabe. Delikado. Kasi yung chicken oil, ang maganda sa chicken oil, ginagamit namin siya for mga pansit canton, di ba? Pang toppings din, di ba? Pang toppings, mabilisan. Ano yun, Chef Rai? Si Ninong Rai, oh. Style niya Favorite yun. niya. Ninong Rai. Kaya ganun yung ma-oily si Ninong Rai. Inasal, no? Forever, may ganun. Oo nga, Mang Inasal yung medyo. yes. Parang siya yung nagpauso ata, I think. Grabe yun, no? Every table may bote, no? Huwag mo na ulitin yun, Tapos coke, no? Habulin mo ng coke. Tangin. Nagsesibo na dito. Barado na agad yung puso mo. Ayun. Ito, yung favorite nating listener din, no? Pero favorite namin kay lahat. Oo, Don't get me totoo. wrong, ha? Pero si I Love Yellow, very, very, very passionate yung kanyang mga Oo nga. Sabi Shout niya, out kay I Love Yellow. We love you. I Love Yellow 7214. Dun sa ating episode with Tita Ritz, I think yung dating disasters in Dubai. Sabi niya, hey, may bagong episode at open na yung gender nyo noon. Noon kasi it's all boys. Okay. Ngayon may mga ladies na. Nasa 6'12 pa lang ako pero I learned a new word na lagi ko nang gagamitin para enjoy. Ano yun? Bakala. Bakala, yes. Sorry. Actually, yun, sinulat niya nga bakalay, pero yung spelling ata ng B-A-Q. Nilagay niya kasi B-A-K. Bakala. Arabic ng small store. Small ganyan. store, yan. Parang convenience store. Bakala. Kombini sa Japan. Yes, Bakala sa UAE. And Sari-Sari Store sa Pilipinas. Pilipinas. Yan. Nice. Yeah.
So, yun. Salamat sa mga nagko-comment. Mhm. Please Keep comment on nyo. commenting on the YouTube channel. Kapag naabutan nyo yung premiere, tambay kayo, mag-hi kayo sa chat. Oo. Usually, nandun kami. So, Oo. ayun, kwentuhan tayo. Oo. Sobrang ganda kasi ng ng interaction ng mga nagko-comment rin sa sa chat, sa chat ng YouTube. So, medyo interesting. Yung huli nating chat na shout out kay Bronson. Saka Sila Bronson. Si Tito JP Kison ng JP Kison. Oo, Idol. Gorgoro. Oh my God. Nakakatawa na nagtumambay si Tito JP. Na meron ring content creator din si Tito JP. Nag-aano rin siya ng mga content niya sa TikTok, sa Instagram. So ayan, follow niyo rin si Tito JP. Yan. Mga yan, mga all-time, mga artists yan kasi yung napag-usapan natin about dun sa episode na yung kila Tita Tin and kay Mark, ang sabi niya, pinag-usapan natin parang na-brush on lang natin yung yung Cubao Expo. Laman rin ng si Tito JP ng Cubao Expo. Yeah. Oo, doon ko sila napanood. Yung Gorgoro. Gorgoro. Mayday sa Mayday. Oo. Bago maging Cubao Expo episode. Cubao Expo ulit. Punta tayo sa topic for today. Yan. Kasi recently, nanonood tayo ng napanood natin sa Wired yung yung guide to etiquette. Parang ganun. Yan. Tapos parang medyo napansin natin na parang nire-relate natin kasi yung video na yun was about etiquette in mostly British Western, and British and American, parang gano'n, no. So interesting na siya, information, something na hindi na rin masyadong ginagawa sa atin kasi hindi, yung lifestyle naman natin is very casual, hindi naman tayo umatid ng mga gala-gala. Gala. Mahilig din tayo gumala. Lang tayo. Tambay lang. Ganda nun. Yung mga Ano nga, bakit hindi naman tayo ang tawag dito, yung bow tie, ganyan. Yung mga black tie event. Very rare, di ba? Parang kung may wedding siguro. Pero it's essential to know di ba? Kasi para hindi ka mukhang tanga-tanga sa no? Yung mga, magulat ka, bakit 80 yung cutlery? Tinidor. No? 5 yung tinidor, 10 yung kutsara. So ano ba yung mga basic na interesting siyang makita. Sige nga Tita Da. Pero hindi natin i-discuss yun. Gusto kong siguro medyo i-relate yung i-relate natin sa Filipino etiquette. Medyo ganun. Or actually, let's touch. Ito, magandang question muna first. First question. Ano yung first time na nakapasok ka sa isang ganong na-invite ka or nakapunta ka sa isang medyo parang upscale ganyan na event? Kayo ba? Si Tita Bianx, ikaw ito medyo madalas to Hindi ko na maalala. Hindi ko na rin maalala, I think. Pero, paano ba? Like pinaka-basic kasing dinner. Dinner. Sit-down dinner na ganyan. Siguro yung mga yung naaalala ko ngayon, siguro pag nag-a-attend ng mga debut, ganyan. Tama. Yeah, kasi yung mga earlier than that, siguro hindi ko na. Gano'n ka-classy yung gano'n ka upscale? Paano mo naramdaman or paano mo na nakakaiba siya than the usual dinner? Kasi diba normally kung pupunta ka ng restaurant, serve sa'yo yung pagkain. Yeah. Parang family style yung kukuha. Normal naman yung may serving spoon. Pero yun, parang, kunyari, may ilang courses yung meal. First meal. So, yung medyo intimidating lang doon kung hindi, yung yung cutlery na madami. Yes. Na parang feeling ko inaral namin sa HE for a time. Pero syempre, sa school? Pero parang hindi mo naman maalala din yan. Ano yung alam mo about it? Alam ko lang outside to inside, diba? Usually yung ganun. Outside to inside? Okay. Kunyari, diba, ang daming fork, ang daming knife. Tapos, may bowl pa, diba? Pati bowl. mga plates. So, parang, kung ano yung sinerve sa'yo, kukunin mo yung fork na nasa outside. Tapos pag matapos mo yun,
papalitan nila ng iba, kukunin na nila yung fork na yun, papalitan mo na ng next. Parang ganun. So, nakakalito naman yan. Yun lang yung parang basic na isipin para hindi ka maguluhan outside to inside. Pero I might be wrong, pero 'di ba? Yun lang yung easier. Yun yata talaga yung standard nun. Yun. Ikaw ba? Naalala mo yung first time mo Wala yata. Pero nakikita ko lang sa Princess Diary. Oo, yun. Di ba? ganun. Pinapakita nila yun. Ah. Yeah. Ako yata, JS prom. Parang, JS? oo. Tinuruan kayo before mag-JS or? I think so, oo. Hindi ko sobrang maalala kung sa HE din, pero parang dahil nga, third year ka na, parang meron kaming isang class about it. Bago mag-JS prom. Which is yun lang din, yung nga parang outside in yung sa fork, tapos, yung sa napkin, yung parang napkin, oo. Parang sabi ng teacher, parang, Bawal wag kang gaganon ng alam mo yun. Sa lap. Pero ginagawa ko yun, yung bib, nagbibib ako. Ganun ako din. Pero pag sa Pero hindi of course, sa mga fine dining na restaurant. Ako din ginagawa ko yun eh. Kasi clumsy ako eh. Kahit na meron sa lap mo. Totoo. Yung ingat na ingat ka, tapos naglagay na nga ako clumsy mo matama. Naglagay na nga ako ng parang bib na napkin dito. Dito pa rin yung tatalsik sa shoulder or sa may... So, walang kwenta. Ay, weird sa yung mga, di ba, yung parang pag sinerban ka ng mga appetizer, parang hindi mo alam kung paano kainin, ganyan. At saka parang hindi mo kailangan ubusin. Di ba, yung kunyari yung mga sobrang daming course na meal. Mabilis yun eh, kasi sinaserve nila simultaneous. Like, kunyari tayong 4, kakain tayo ng sabay. Sabay-sabay sinaserve yung mga course. So, pag kinuha, tapos hindi ka patapos, hindi mo pwedeng sabihin na, wait lang. Hindi ka matapos, oo. Kunin na lang nila. Wala bang Hindi naman, pero parang out of courtesy, I guess, or siguro yung mga etiquette. I'm sure pwede Pwede naman, pero ang hirap lang i-serve. Hawakan mo yung shoulder ang hirap lang i-serve kung parang magugulo yung At saka kiniklear na yung table for the next course. Tsaka usually yung plato madami, nakapatong na parang ganun. Oo. Ano ba masasabi niyo dyan? Sino ba yung, ano bang, baka may mga, baka mali din may ako. information na ba? Oo nga. Kung bawal ka ba? Kasi alam ko, pwede ka naman, like for example, ine-enjoy mo yung, steak, may steak ka pa. Diba? Hindi mo naman pwede basta, although I'm sure may ample time naman silang binibigay to finish. Bagal lang ata ako O kumain. ba nakikipagchikahan ka, gano'n, medyo nade-delay. Kasi usually social event yan eh. Saka may sinusunod ba talaga silang parang minutes para matapos yung buong Kasi sure. May oras, no? Sobrang dami nung sinusunod. Sobrang mga 20 ganyan. Oo, no? 20 na dishes? Oo, yung 20. Sige. Basta madami. Mga 7 or 8 lang. 10. 10 na nga 10. 7. 20 na yun. Pero kasi yung mga iba like small portions plates, lang. Small portion para ng Oo, no. Tapos in between meron pang sorbet na yung Wow. para nagpapasorbet sila? Sorbet. Oo. Masarap pa. Hindi. Masarap pa. QR code na ngayon. QR code. Hindi. Survey. Sorbet. Para Google matanggal reviews daw. yung kunyari, yung lasa, yung palette mo, Palette ka-cleanse. Cleanser. So, parang yung Sorry, palette cleanser. Okay lang, you're forgiven. Ay, God. Pero sa yung sa Filipino etiquette ba may may specific ba na sinabi sila? Meron siya na parang medyo cultural din siya. No? Okay. Meron akong sige, sa cultural atlas, no. Parang interesting siya eh kasi sige. For example na lang yung mga example very very interesting yung dun sa Wired kasi yung mga nila is yung sa etiquette nila, very, parang it came from historical. Yung parang yung sa mga... nakita ko narinig ko yung gano'n, yung nagbawal mag-lean sa table. Naalala mo kung ano kasi yung mga tables daw nilang setup nila, hindi siya balance. May parang nakadantay lang yung sa gitna. So yes, naalala ko, tawag nila trestle table. Familiar trestle ako. table, yes. Trestle table siya, which means na binubuo yung paa, tapos pinapatong lang na parang plywood. Yes. Hindi siya naka-bolt, hindi siya, so, yun pala yun, bakit hindi kailangan. Catering table, di ba? Ganun lang. Yes, correct. Triangle na nakaganyan. So, ibig sabihin kung
ganun na pala, well designed na yung mga table. Bakit bawal pa rin to? Ayun, parang nakasanayan na. Nakasanayan. Oo, kasi parang tradition na. Tradition. So yun, although mag-start, hindi lang to table manners, parang basic etiquette. So, like for example, so from this website, sa Cultural Atlas, so yung mga Filipinos tend to dress, by the way, ang etiquette, it's not just yung sa table manners or fine dining thing. It's in general life, paano makitungo sa mga tao. And then, obviously, lahat ng cultures may iba-ibang parang variation yan. So ito, the first, Filipinos tend to dress modestly, especially when in public. So, anong tingin nyo doon? Mga kababaihan. Usually, di ba? Usually yung meron pang Maria Clara. Hindi ka pwede sobrang revealing. Pero, dati bawal magpakita ng ankles ang mga babae dati. Sa nung yung parang sinasabi niya na dapat ganoon or in general tend to dress modestly. Like for example, compare mo sa Western, 'di ba? Yung mga perfect shorts, 'di ba? Pero shout out sa mga perfect shorts. Perfect 'yan. Perfect 'yan. Before kasi hindi pa tayo ganoon eh. Siguro depende sa lugar din na depende sa restaurant or ano. Ako padelikado ng padelikado, paigsi ng paigsi yung suot ko. Sa construction, ganyan, nakaano lang ako. Bawal ba to? Yung etiquette sa ganito? Malamang bawal. Wag nakita ng chicks, gano'n. Ay, God. Tapos, sabi nila, it is expected that the elderly and those of a higher social status are treated with respect. Normal. Standard. Po and opo, no? May mga ganun yun. Saka yung mga nagmamanaw, ganyan. Ito, given large family sizes and typically small living quarters, Filipinos are generally not demanding of privacy. Within one family, possessions are typically thought to be communal and shared. Thus, it is expected to be open about one's possession and space. Anong tingin one's niyo doon? Possession and space. I think may good side and bad side. True ba yun sa experience niyo? Siguro oo. Kasi parang share tayo, ganyan. Nuclear talagang pamilya ng Pilipino eh. Malaki tayo. Mahirap lang doon pag hinahanap mo na yung gamit. Pag electric pan eh, no? Isa lang electric pan nyo sa buong bahay eh, no? Pero electric pan. Lalo na tayo kasi may mga kapatid tayo eh. Totoo. Hiraman ng t-shirt, hiraman ng pants, diba? It's normal. Yeah, normal yan. Hindi siya pinag-aawayan ng solid. Yung parang accepted mo na hiraman kayo ng mga utol mo. Kahit malaruan or mga gamit. Kadiri lang sa amin, pare, kasi magkapatid kami, naghirama kami ng medyas. Talaga? Oo. Kadiri. Tigil nyo na yan, pare. Kadiri. Kasi parang nagkahawaan kami ng talaga? Oo. Ang tawag doon? Ang tawag sa pag- Nagyawat? Hindi sa sa ulo ba yun? Kachichas. Kachichas ba tawag doon? Hindi, alipunga. Nagka-alipunga ako for a time. So parang, Shout out mo yung mga kapatid mo. sige, kuya nasa UK ngayon. Baho ng paa mo. Kadiri. Pero wala na. Okay na yan. Athlete's foot, yes. Baka athlete kayo lahat. Ikaw, athlete ka. Baka sa'yo galing. Baka rin sa akin. Ito, sabi nila, many Filipinos avoid blasphemy and cursing as it may cause themselves to lose face. Parang lahat ng kilala ko nagmumura. Hindi sa amin. Si Ann hindi. Depende. Sa amin din masyado. Parang, mga kunyari, pag marinig ako ng nanay ko. Na magmura. Like what? Parang PI nagmura or gago or Kahit ano. Kahit yung mga simple, mga ganun hindi pwede. And sa environment, no? Sa amin sa Tondo, lahat talagang, lahat may kaduktong na, siyang, pero totoo naman yun. Parang, inumin mo. Si dad ko, never ko narinig. Pero kayo, anong sa palagay niyo sa pagmumura? Anong comment niya about pagmumura? Actually, kasi nakasanayan namin siya, so ayoko rin siyang... Hindi ka. Against ka sa pagmumura? Yeah, against ako.
Pero yung ano lang, yung parang ano lang siya, parang Expression? expression, tapos nadudugtong lang talaga siya sa word or mga sentences na hindi naman talaga mini-mean or ano. Siguro okay lang yun. Pero ikaw na lang yun, ako hindi. Kasi ganun ako eh. Yeah. Pag nagsasalita ako, parang normal na sa akin. Parang it comes natural na pag nagsasalita ako, alam mo, may expression ka na ano. Parang filler word siya na ano. Saka napapansin ko, mas common siya sa mga lalaki. Totoo, sa mga lalaki. Ganun. Yung mga babae, parang maingat sila sa repressed. nila. Maano siya, medyo ano pa, ano. Hindi rin kasi parang, okay, go. Sorry. Talaga, etiquette daw eh. So, kunyari kayo, may marinig kayong babae na palamura. Ano tingin nyo? Kunyari, may liligawan kang babae, maganda yung girl, ganyan. Maganda yung girl, smart, ganyan. Pero malakas siya magmura. Hot. Parang Ann Curtis, no, dun sa ano. Ano pangalan nung ano niya, yung pelikula niya? Mura siya ng mura dun eh. Talaga? Yung yung chok-chok-chok-chok. Ano yun? Yung action? Yung kay Eric Mati. Sa yun, yung... Ang hot niya dun eh. Ann Curtis. Hindi ko maalala. Huwag naman si Ann Curtis kasi basta normal na tao lang na maganda. Well, college, gets ko yung sinasabi mo. College na parang classmate or parang college, ibang course. Pag nagmumura, na parang, Ayun talaga eh. Sumagot ka. Anong sagot? Ano ba? Siyempre hindi. mo? Siyempre parang Hindi. medyo off. Kasi parang, lalo na kung mas malakas pa magmura sa buong barkada Hindi na. ba parang stereotype para lalaki okay lang pag babae? Stereotype. You mean double standard? Double standard, Double standard. Hindi naman. I mean, paano ba? Wala eh. Hindi ko naman madedenay na yun yung parang... Yun talaga yung feeling ko about it. Kasi parang yun yung... Meron kang idea na yung gusto mong girl ay... Maria Clara pa rin. Dalagang Pilipina, Yeah, ganun pa rin. Ganun pa rin. May idea pa rin naman ng mga lalaki sa ganung kasi Pilipina is very medyo demure. Hindi ko sinasabi na hindi mo siya parang mas lesser na person siya than anyone else. It's just that yun yung preference. Yun yung initial reaction ko. And I'm sure pag kinilala mo siya and gusto mo talaga siya, 'di ba? Hindi, saka ayun yung general idea ng mga Filipino, ng mga lalaki na Pilipino sa magiging ka-partner nila whatsoever. Parang lang siya, knee-jerk reaction na parang pag may narinig kang babae na kakaiba yun. Sobrang lutong ng mura, parang grabe naman. Ganun lang naman siya. Tinanong ko lang, na-curious lang naman ako. Pero sa mga shoutout sa mga nagmumura. Joke lang. Easy lang kayo. Ito na yung mga politiko natin na palamura. Kilala. Naging leader pa natin. Easy lang kayo. Kalma. Baka may magalit. Okay. Next question. Okay, ito interesting naman ito. Filipinos typically have a relaxed approach towards timekeeping. And punctuality. It is common for Filipinos to arrive an hour or 2 hours after the designated time. This is commonly referred to as Filipino time. Ayoko ng ganyan. Parang rin to ng mga toxic Filipino culture ng episode natin. Medyo May pa siya may crossover. However, Filipinos will observe punctuality in a formal context such as important business meetings, appointments, or when visiting the doctor. So, ibig sabihin pag pag pupunta ka lang, pag mimik mo lang yung mga friends mo, ganun. Medyo medyo expect mo na malilate yung kausap mo or pag sinabi mong alas 7 yung meeting nyo. 7:30 to 8 yan. 8 kayo magkikita talaga. So parang pa rin siya, nandun pa rin siya sa safe zone na 8 talaga yung yung kaya valid. Yung mga Filipino ina-advance na nila. Kasi alam nila na kapag sinabi mong earlier, i-adjust mo yung invite. Tama. Gaano katagal yung pinakamatagal yung hintay sa sa kamit nyo? Kung maalala. Parang, ito pala, ito din. Depende kasi. Dahil sa question mo na yan, no? Kasi, merong, sa mga Filipino, I think, compared to other nationalities, kung pinahintay ka ng 1 hour,
Yung sa mga pag naghihintay ng 1 hour plus yung ibang nationality, aalis na yan. Iwan ka na. Mga Pilipino, magsistick pa yan. Oo, diba? Bigyan pa ng chance. Diba, magkikita sa mall or sa coffee shop, kahit 2 hours na, nakaupo lang tayo, baka may chance pa. Then sabihin nila, okay lang, nakapag-grocery na ako. Yes. Totoo. Forgiving sila sa mga ganyan. Pero siguro din, kung kunyari, pag hindi mo kilala na imi-meet mo, mahihiya ka kung late ka. Correct. Pero kung mga kaibigan mo, meron talagang parating late, merong maaga, parang ganun. Given, may alam mo na may malilate talaga. Oo. Pero ako pag mga ganyan, hindi ako mapakali pag ayoko malate. Ayoko talaga nalilate. Actually, siya rin. Kasi parang nabago na rin yung Kasi ang bagal mo eh. Parang na-hurt ako Okay. din. Parang tamaan. Alam ko na yung mga team mabagal versus Team mabagal. Team mabagal kami. Ni Bianca. Kaya, Hindi tayo mabagal. Ay, Chill lang tayo. Team chill. Ayan, yung mga chill, yung mga 8-ish. Ito yung team na ganyan, 7-ish. Ish. Mukha mo dyan. Pero notorious talaga tayo yung Filipino time kasi dito ko din na-realize sa Dubai na alam ng mga ibang nationality. Talaga? Na may ganun tayo? Oo. Medyo nalilate tayo. So, yeah, ayun. Moving on, ito ibang category sa visiting. First is do not refer to the woman of the house as hostess. As this has an alternative meaning in the Philippines that is offensive. Yan. So, lang yan. Medyo lang to, parang trivia para sa mga alam naman ng lahat. It is common practice to remove one's shoes before entering someone's home. Totoo. Sa atin, sa Pinas. Normal ba yun? Of course. Iba lang talaga sa inyo na. Very Asian. Hindi, sa inyo hindi. Hindi talaga. Sa inyo hindi. Hindi masyado. Pero ngayon, nung dati, growing up, hindi masyado. Siguro kasi parang sanay kami sa old house nyo, sa hindi. old house, hindi. Pero ngayon, parang mas nag-house slippers ka na, ganyan. Yes. Pero pwede pa rin sa first floor, parang pwede pa rin magsapatos na panglabas. So pag may mga visitors kayo, meron kayong extra parang slippers for the visitors? Dalhin mo yung sapatos mo. Talaga? Pwede pala yun. Kaya nga, parang, yun lang. Ito, interesting din to. To display their hospitality, Filipinos will often use their finest crockery and cutlery when they have a visitor. Ay, totoo yan. It would be polite to comment on it out of acknowledgement for their efforts. Diba? Yan, labas sa cabinet yung mga. Naalala mo yung mga plato na may fruits sa gitna? Oo, no. So, yung mga kristal yung tawag yung mga nila kristal. dati, yung mga lolo and lolo. Yung kristal na meron, yung nakasabit yung mga baso, yung palikot. Pang punch, pang yung pang punch, di ba? Medyo ornate yung Yes, design. Tapos nasa cabinet lang siya forever. Yung mga art nubo yung gilid, di ba? Until may bisita ka, dun lang siya. May dumating galing Amerika, lalabas yan. May dumating galing Visayas. Isi-serve mo ng buko pandan, no? Buko pandan yung... Totoo yun. Laging may reserve. May special dish for them sa mga bisita. Special plate. Inaway ako nung... Sige. Sige, Bianca. Sige. Meron na ako dun sa sinabi mo, dun sa hostess. Okay. Hostess. Ano yan? Kasi hostess? naalala ko, Hostess. sa dati kong work, nung flight attendant ako, ang tawag yung normal tawag nila, air hostess. Hostess. So parang for us, nung bago ako, parang bakit air hostess yung tawag? Hindi ako na-offend, pero parang hindi kasi nga siya common sa atin. Sa Pilipinas. So pwede namang flight attendant, stewardess, pero parang air hostess. Hanggang masanay na lang ako na it's normal naman. Yung connotation kasi ng hostess. Pero kasi parang nawala na yung word na stewardess. Pero pag lalaki, steward yung tawag. Pag babae, air hostess. So bakit hindi parehas? Hindi parehas. Yung English na yun. Bakit hindi parehas? Bakit hindi stewardess? Anyway, yun lang. Hindi mo tinanong sa kanila kung... Wala na, sino ba ako para magtanong? At saka kanina ko itatanong, parang siguro nakasanayan lang. Yeah. Ako may
Ano na rin tayo. Ano? Hindi kasi nung dati dun sa kabilang bahay natin, na ang tawag dun, tayo yung nag-host ng... Tayo yung dalawa yung hostess. Tapos may isang bisitang dumating. Okay. Hindi niya alam na, asawa mo ako, hindi niya alam na ako yung nakatira doon. Pagdating niya, binigyan niya sa akin yung hawak niyang, may dala siyang pagkain siguro, binigyan niya sa akin, tapos dinaanan niya na lang ako. Ala. Sino to? Secret. Ala, hindi mo tandaan. Mamaya sabihin ko sino. Shoutout mo Ay, yan. grabe. Tapos nagpa-microwave pa siya. Ay, dapat sinabi mo, excuse me, I'm the hostess. Wala lang, nakakaano lang yung gano'n na parang, wala na, offend ako nung araw na yun. Tubig ka muna, Ann. Tubig ka muna. Relax ka lang. Ayos. Shoutout sa'yo. Shoutout kay Dapat Ann. Sa i-acknowledge mo dinaanan yung si ano. Ann. Ang Well, hindi ilaw ng tahanan. naman siya big deal. Kaya lang, alam mo yun, parang, Etiquette. yung ano, Hindi, pag tayo ba, pag pumupunta ba tayo sa mga bahay, pag in-invite ba tayo sa bahay? hindi kasi usually, yung may-ari ng bahay, sila yung nandun sa bungad ng pinto. So, alam mo na yun yung... Hindi, huwag ka mag-a-assume. Yun yung pinaka-best. Oo, doon. yun nga. Kung Ano house help, dapat? kung Oo. house help man yung nag-receive sa'yo, kung hindi mo malalaman Pwede naman kung lola ba yun nung mag-hi, or ano. parang, hi, parang, Good evening po. Ganun Wala dapat, naman oo. ano eh. Kanino ko ibibigay? Kasi naalala ko naka-apron kasi ako noon eh. Parang inabot niya sa akin yung plastic bag. Ayan, kahit ano pang itsura nung nag-receive sa'yo, Yeah. never assume na kung sino man siya yung pinaka... Yun nga Dapat yung, kasi may Crown. crown. Ganyan, para Dapat may ilaw para ilaw ng tahanan. ganda. Ilaw ng tahanan. De, pero yun yung etiquette na sinasabi natin, di ba? Correct. Parang for everyone, dapat tinuturo sa mga kids ngayon eh. Yung mga Parang skibidi respect. kids ngayon, Oo. no? Skibidi kids. Hindi yung mga... Sabihin nila bro. Di ba yung sa mga housewarming, di ba? Tayo naman pag pumupunta tayo sa mga housewarming or mga invitation, hindi naman tayo pag pupunta tayo, wala naman tayong dinadala, di ba? Depende. Mga Filipino. Depende. Parang wala akong maalala na nung pupunta kami, ini-invite kami sa bahay. Bata Wala kami, hindi siya may standard. hindi standard. Parang no? western idea siya. Oo. Yung napapanood mo na magdadala ng wine. Wine, sa ganyan. dinner. Oo. Siguro kung potluck, usually, parang Yes. alam mo na. Oo, Pero kung gets, hindi oo. kasi potluck, parang hindi mo alam kung depende. I mean, sometimes siguro magdadala ka, pero... Pero sa atin, ano na natin na bago na natin yun, di ba? Parang pag yan, invite tayo sa mga housewarming or nagdadala tayo ng something, di ba? Hindi nga siya kailangan housewarming eh. Basta Event anything or na bibisita ka. gathering, ganyan. Magdala ka lang ng something. Something, diba? Alam mo kung sino yung parang gano'n na naalala ko. Mm. Shout out ka lang. Si Tita Pinky, ganyan. Oo, Ah. Tita Pinky, we miss Medyo you. thoughtful siya talaga sa Oo mga nga, ganyan. totoo. Medyo lang. Very thoughtful. Very thoughtful yan, si Tita Very, Pinks. very. Sorry. Ano yung dinala niyo Hi, masarap? Pinks. Oh, parati Ano yun? siya. Tsaka mahilig kasi siya mag-bake din eh. Yung white egg na ginaganon. Anong white egg? Sige, mami. Anyway. Two Ah, Tagalog. One syllable. Yung white egg na binibake. Tas, Braso ni... yes. Ni Mercedes. Mercedes. Gumagawa si Pinks? Yes, Oh my magdadala siya God. dati. Hindi, at saka yung Tuscan tomato salmon ni Tita Pinky. Yes. The Saka best. meron Oh. siyang Meron siyang cookies or brownies na ginawa na sobrang sarap before. May Reese's. We Ako miss na, you. miss Tita Pinks. O sabi niya nanonood daw siya. Busy lang siya lately. Hi, Shout out. Pinks. Oh, Hope you're And happy okay. birthday kay, Kay Okay, Joaquin, no? Joaquin. Grabe lang na ni Joaquin. Hello. Okay. Yes. Sorry. Okay. Yeah. Sorry. Nawala ako sa track ko din. Sorry. How's it? If there is a visitor, okay ito. If there's a visitor, Filipinos are reluctant to take the last serving of any yeah. shared food Ay. served at a meal. Filipino peace. Yeah. Oo. Jahe peace. Oo. Jahe peace. Pero totoo yun. So yung sinasabi niya dito is yung host or yung hostess na hindi niya intentionally uubusin yung handa kasi may bisita. Baka may gusto pa. So I guess baka Pero and goes both ways. hindi lang yun yung host eh. Pati Pati kung yung- yan yung mga Pinoy. Yung hindi bisita nakakainin. mismo. O bisita mismo. Oo. Mahiya. Hence, baka ito malapit na natin makrack yung alamat Solution? ng Pilipino peace. Kung saan Jahe nagsimula. peace. Oo. Yung Jahe peace. Grabe. Anyway. ano. Eto,
Isa pa, last dun sa visiting. If someone is eating and someone walks past, many Filipinos will offer the person passing by to stop and eat. However, may caveat. This is not a literal offer, but rather out of respect. Oo, no. Which is true. Oo. Usually, yung first sentence Kain lang tayo. Tara kain yun. Tara kain. ano lang siya, Tara kain. courtesy lang siya. Oo. Hindi naman talaga. Kasi, Literal na kailangan mong gawin, no? oo, Hindi, pero yung iba, baka genuine naman sila na, kain kayo, ganyan. Kung madami yung pagkain. siguro, noon, parang Ay. yung salo-salo, okay lang. Pero, di ba, hindi naman pwedeng kung may baon ka lang sa office, tas nag-iaya ka sa ka-office mate mo na, tara kain. Tapos, baka mamaya sumandok sa ano mo. Tumukot ng Anong no? magiging reaction? Chicken adobo. Oo. Pero pero pag, ikaw ba, pag nag-offer ka ba ng pagkain, ganun ba yung thinking mo? Na out of respect din? Makikisalo O talagang siya gusto mo talagang invite yung... Hindi talaga. Hindi talaga? Oo, akin lang yun eh. Siguro kung ma-close mo, pwede. Close. Oo. Diba? Okay, ganun na Share naman. kayo ng pagkain sa office. Hindi, ano yung ma-explain mo na parang talagang genuine yung yung invite mo? Paano mo masasabi yun? Kunyari, parang na-meet ko lang si Daryl. Gusto ko siya talagang invite na pag kumain talaga. May ano yan eh. Paano? Imagahanda ka na ng Plate? plato niya. May dala kang extra utensils Gets. din. Kasi kami ni Ate Michelle ganun dati sa office. So, Or, for example, verbal, office setting, parang pag meron ka talagang extra, parang, hindi ko mauubos to eh. Tara. Oh, yeah. Talagang pushy ka na talaga. Kuha ka na lang ng plato dyan. Pushy ka na. Ganun. Parang, Hindi yung parang tara kain tayo. Tapos na yung sinabi mo. Or baka beforehand pa lang. Kunyari, day before, sabihin mo na, magbabaon ako ng ganito. pwede rin pwede. yan. Mas okay yun na. Usually nangyayari nga yun. Oo, parang so, Baon ako ng hindi na siya bangus. magbabaon. Matinik. Or parang kanin na lang yung babaon. Yeah. Something like that. Okay. Tama. Kasi yun, ginagawa din namin sa office pag may yung talagang nagbaon, tapos maririnig mo na parang kumuha ka ng wala nang Legit invite talaga. may instructions. May parang, instructions talaga. Kasi mahihiya ka naman mag-offer din. Ikaw din, hindi ka mag-o-offer kung konti lang. Yeah, correct. Kasi parang, tara kain. Parang, tapos na yung, yung sinabi mo. Parang, gets mo na, ano lang yan, out of courtesy nga lang yan, out of respect lang na, in fact, meron part ng, may dun sa office ko ngayon, meron kaming parang time nung mas konti pa kami Filipinos. Tinigil na may conscious kaming tatlong guys na si Mark, si A. May conscious effort na kami na parang tigilan na natin yun. Kasi ganun yung mga tao, kasi kami working lunch kami. Working lunch kami. So, walang tumitigil sa work. Kasi usually naman, tinataon namin sa mga discussions lang, kumakain. So, tawag dito, yung mga, papasok yung boss ko, kumakain siya. Nagte-table to table, so nagdi-discuss siya, kumakain siya. Pero parang hindi ka na niya i-invite na kumain. Tara kain. Oo. Sinubuan mo naman. Ganun lang. So parang nag-gets namin na, parang eat at your own time, fine. Parang, hindi mo kailangan mag-invite. Kasi hindi ka naman talaga mag-share. Hindi mo kailangan gawin. Ganun. So, yeah. Pero kayo dati, diba? Sabay kayo ni Luis. Dati. Di parang gets Sa naman pantry. namin dito, Lubis, na na pag tara kain tayo, tapos na. I mean, Pero nag-share ba kayo? Hindi kami share. Nagsusubuan ba kayo ni Tito Luis dati? Minsan. Ganun. Yung cross arms, ganun. Tito Luis. Ayos. ayun. Wait, nasa na ako? Ayun na pala yung last dun sa visiting. And then going into dun sa eating naman, etiquette. Sabi nila, nearly all meals are served with rice. If a meal is not served with rice, it is normally not considered a main meal, but rather a snack or merienda. Totoo. Parang totoo. God, nga yun. oo, no. Yeah. Totoo. Not unless pansit siguro or spaghetti yung ulam nyo. Ganun. Pero minsan, di ba, parang yun nga, yung pagpansit lang, parang walang kanin. Oo nga. May pandesal. Unusual, pero pag spaghetti, hindi mo na kailangan ng kanin. Sliced bread. Not unless may, kung may fried chicken. Kailangan. Sino kumakain ng kanin na with, pansit?
Me. Ikaw kumakain ka ng pansit? Yeah, Minsan, dati, minsan. Ikaw? masarap kasi. Oo, pero hindi siya... kasi yung pansit, merienda yun for us. Hindi siya kasama sa lunch or dinner. Almusal namin yun dati. Masarap na almusal. Hindi ko talaga siya magets. Yung rice na with magluluto pansit. ng pansit na madaling araw. Ay, hindi. Meron sa May bilihan. sa bibilihan lagi. Okay. Parang pipick up mo lang yung pansit. Oo, bibili ka. Everyday yun sa sarap na pansit bato yung tawag sa amin. Hindi ko talaga magets yun. Yung Sa Bicol? i-match mo yung pansit with rice. Dati binigyan ko si Totep ng pansit canton, sinagay ko sa rice. Sabi yung mami, what's this? Weirdoan siya. Sabi ko, try it. Gusto niya. Nagustuhan niya, naubos niya. Parang koshari yan, koshari. Koshari. yung my yung God. Egyptian. Halo-halo din. Sarap nun. Grabe. Okay. Next is, many Filipinos eat with their hands or with a spoon and fork. However, they will often try their best to accommodate for their guest by finding suitable cutlery for their guest. Ano ba yun? Parang, nag-a-adjust ba tayo? Hindi, baka, hindi, kunyari kung nagkakamay kayo, like, nasa bahay, tapos kunyari may bisita ka, ay, hindi, syempre, hindi mo naman alam kung nagkakamay Kung sila. nagkakamay, So, parang, gusto mo spoon and fork. Yes, tama naman. Diba? Okay, gets. Pero yung difference din sa atin, spoon and fork is parang, ano tawag doon? Staple, basic cutlery. Pero sa ibang lahi, pag bigyan mo sila ng spoon and fork, sabihin nila, ano to? Kasi fork and knife yung fork and knife. Parang nakasanay nila. May explanation pa yung British guy dun sa video na sasabi nila. Parang ang difference daw ng mga Americans with British, kasi 'di ba British, they cut their food with the knife. Ang paganto, ng dalawang kamay talaga. Ang ginagawa ng mga Americans, they cut the meat or whatever. Tapos i-rest nila yung knife sa gilid. Ililipat yung fork nila sa kanan. Parang ginagawa ko yun. Parang ginagawa rin natin. Ako kasi parang medyo guilty ako sa ganun. Pero yung mga Filipino, spoon ng pangkat nila. Hindi, pag may setup na kunyari nasa restaurant ka na walang ginagawa spoon. ko yun nagagawa ko yun na parang nire-rest ko yung parang yun din yung alam mo na diba, proper. diba? Yeah. Parang American way. American way pala yung naglilipat pa. Hindi ko alam yun. Tapos sabi niya parang, nag-joke pa siya na, it's an aerobic exercise. Yes. I don't do that. Parang ganun. Dapat i-link British mo yung link natin yung video para niya. Hindi, balas siya maganap. Ililink ko sa yung video sa Para Nagkakamay ba kayo? Ako hindi. Ako, Kasi nagkakamay dirty hindi ako nagkakamay ako noon, pero parang hindi ko siya nakasanayan eh. Ay, siya. Sa bahay. Hindi. Wait, ano ba yung Sa tondo ako lumaki, nagkakamay kami. So, Teka, ano bang food na hindi mo kailangan, na wala kang choice kundi kamayin yung Isda. pagkain? Isda. Or fried chicken. Pag Alimango. nasa labas ka. Alimango. Pero given na yun, pag nasa ganun ka, kakamayin mo din talaga. shrimp. Kasi, Bibigyan ka nila ng... Sa dampa. Ay, hindi ngayon. Ay, Kasi, bibigyan ka na nila ng gloves. Dati, lalo na ako, allergic ako, pero kinakain ko. Naalala ko tuloy si Mai at saka si Tom. Kasi di ba nga si Mai daw, magaling maghimay ng shrimp. Tapos, nagugulat si Tom. Tom is a British guy. So parang nagugulat siya na magaling himay si Mai ng shrimp. With spoon and fork. Spoon and fork. So hindi kasi 'di ba nga si Tom parang kinakamay niya na lang rin yung shrimp para. Nakakamay naman talaga siya. Oo nga. Yung pansit, hindi mo pwedeng kamayin yun. Lahat naman nakakamay noon eh, 'di ba? Lahat, 'di ba? Meron pa. Lahat. Sabi niya sino ba yung Canadian na komedyante na Pinoy? Sino? Canadian si Ron Hosol? Pinoy. Ron Hosol. Canadian? Yung yung kalbo, si Mikey Bustos. Si Mikey Bustos, Yung yung instructions niya. Ganun. Pick, pack, and push. Pick, pack, 3-piece and daw. Pick, pack, and push. Pick, Pack. Ipapack mo yung pick, tapos Push. push. Tama. Kasi Makes ito sense. talaga eh. Paano? Dati yung kasi, thumb. yung mga one of the earliest memories ko nung childhood ko, yung pinapakain kami ng lola sa tuhod. Great-grandmother. Yun si Lola na parang lahat kami sinusubuan. Oo nga, normal yun sa lolo. Oo nga. Yung lolo ko Diba? naman, binobola-bola niya. Habang malikot kami, nagtatatakbo. Ay, ka dito!
Di, tsaka pag nag-swimming. Ayan, mga gano'n. Oh. Adobo, no? Umahan ka na. Tsaga nila magpakain ng Totoo. Ayun. So, normal. Pick pack push. Sorry. Pinapakain mo ba sila ng kamay? Nakakamay ka? Si Totep. Ano sabi niya? Minsan kasi gusto niya magkamay eh. Mas easier sa kanya. Actually, kinakamay Mas spaghetti. mabilis. Kinamay yung spaghetti. Baka na-enjoy niya. Nalalaro niya kasi yung Tsaka, parang... I mean, nung pag uso na ngayon yung baby-led weaning, yung sila kakain on their own. So parang, imbis na may spoon and fork ka, yung mga sobrang liit pa, like 1-year-old, bibigay mo yung pagkain. Yeah. May spoon and fork, pero kung hindi pa kasi nila kaya, di ba may learning curve yun, yung paggamit ng spoon and fork. Pakainin nila with their hands. And you just let them. Let them, na parang yung makalat, okay lang. Ma-enjoy nila. Mahawakan nila, parang sensory, din. Parang practice, no? Sensory para practice. wala silang fear na, yung dirty yung and gano'n. freedom Tsaka yung nila slimy. kumain. May nakita nga ang video sa TikTok ba yun or sa Instagram. Parang ginagawa nila dun sa sensory nga. Instead of tawag dito, food talaga. Ginagawa nila, di ba sand? Ginagawa nila made out of flour. Oo. So, lagyan nila ng olive oil and parang charcoal para maging mukhang lupa. As pwedeng kainin ng bata. Ang galing niya eh. Parang delikado yun Hindi, kasi once na nag-beach ka, punta mo hospital. Hindi, I think it's Masasanay. more of yung safety lang na kung iwan nila. Kunyari, busy ka. Ang galing niya eh. Kung iwan nila yung anak nila na maglaro with that, kung kainin, okay lang. Kaya nga, nag-gets ko naman yun. Pero yung, what if nandun na kayo sa real world? Na-imagine nila yun. Parang, ito yung favorite kong toy and food sa bahay. Sand. Hindi naman kasi nila kakainin yung flour talaga. Kung ma-inhale lang or something. O kung masubo, okay lang. Pero hindi naman yun binigay sa'yo para kainin, para paglaruan. Okay. Hindi ako galit. Ako galit eh. Sa mga buffet, ano tawag dito? Sa mga eat all you can, yung mga breakfast buffet. Mga Di ba may mga plate na mga malalaki, may mga maliliit na plate. Dati, ang ginawa ko, yung malaking plate yung kinuha ko. Ano pala tawag doon? May tawag pala doon sa sa malaking plate. Serving plate? Hindi serving plate eh. Para siyang pang Okay Anong lang purpose? naman yun, I think. Parang di ba may malaking plate tapos may yung plate mo talaga. So parang resting plate siya, parang charger plate. So ayun yung nakuha ko, yung charger plate. Yung nakuha ko. Okay lang yun. Bakit ba? Bayad ko dun eh. Kaya nga, ano rin ako eh. Pero at least alam ko dapat. May nag-call out ba sa'yo? Hindi naman. Parang may na-realize ko na parang mali yung ginawa ko na yun. Parang sobrang tanga-tanga ko rin minsan eh. Okay lang yun, no? I think, kasi, Lesson learned. Lesson learned, yes. Sino ba nag-charger plate? Actually nga, no? It's, naalala ko tuloy, first time naming umattend ng si Marco. Si Marco, kapatid ni KMG, no? Nag-aaral siya ng culinary. Hindi ko pa naman, BS chef. BS chef. BS Tapos, chefery. so nung gagraduate na si Marco, na-invite kami sa exhibition niya. Which means, yun may serve sila. Tapos, yun yung first time na tinanong ako na parang, tinanong kami na, do you have cutlery on your table? Parang, Cutlery, oo. Hindi ko alam yung word na yun. Na cutlery. Oo. Parang, sabi niya lang, parang spoon and fork. Parang medyo feeling ko yung feeling mong tanga-tanga ka. Wala ka alam-alam. Parang nasa Makati kami, parang nasa small parang may nagganyan rin sa akin eh. Parang cutlery. Hindi ko rin alam yung word na cutlery. Pero yung cubiertos, ginagamit niyo ba sa bahay yung term na yun? Oo. Cubiertos. Normal. Yun yung Ano Ano alternate na word ng cutlery? Cubiertos. Utensils. 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 Yun Ay, nagagamit yun ko. yung mas common. So parang may nag-correct sa akin, you mean cutlery? Sabi ko, It's the same thing. Sabi ko, parang okay. Nag-roll yung eyes, gano'n. Parang you mean cutlery? Kainis utensils? Kainis yung ganun. Bakit? Medyo. Condescending. Yeah, condescending. condescending. Yes, exactly. In fairness naman dun sa nagsabi sa amin, yung nagtanong sa amin, hindi siya condescending. Parang, niya lang. Parang, explain lang. FYI. Spoon and fork. I mean spoon and fork. Parang gano'n, or parang gano'n. Gets. So, yeah.
Eto, next tayo. It is considered rude to lean on one's arms when present at the dinner table, which is One's arms? Sa kabila? Parang gagano ka. Kasama mo. Kakatabi mo. Dedantayan mo yung katabi mo. siguro, ewan ko. Paki-demonstrate. Walang video, pero it is considered rude to lean on one's arms. Hindi, baka yung, Baka ito. baka yung Ganyan. elbows din. Similar Elbows, or like ganyan. ganyan. Oh. Ganun. Okay. Sa inyo ba, binabawalan ba kayo? Oo. Sa amin, bawal. Sa Pinas. Sa amin, hindi. Nanay tatay ko. Sa amin, Nanay ko pala. Hindi ko alam. mostly. Baka oo, pero... Elbows off the table. No yung mga elbows on ganun. the table. Hindi, mostly parang malas. Yeah, mostly oo. kasi ganun yung Malas, nangyayari. Baka yun yung... Kasi yun na yung Malas. excuse. Hindi daw mababarehan. Ano yung mababarihan? 500. Yung Di ba kasi 500 si Ninoy? hindi daw mababarehan. Hindi ko Pang gets, anong joke yan Hindi eh. mababarehan. Buo daw yung pera, so hindi siya mababarehan pag nakaganyan. Di ko rin alam Oh, okay yun. yun lang yung Kasi alam si ko Ninoy din. nga. Ay, Si Ninoy. Aquino Pa-explain 1,000. na lang. na Alam dyan. ano ko rin yun. Kasi explain nyo lagi kami. nilang- Explain nyo sa amin, lagi guys. nila Yung mga ginagawa. nakakaalam. Baka yung may Bakit? history yun. Sa comment. Hindi, pero yun, section. yung nalaman namin dun sa Wired na video is yun historical naman. Yun. Tapos parang na pag gumanon ka, tatapon lahat ng pagkain. And then nakasanayan na lang na parang impolite na may nakaganan yung... Pero siguro, hindi nga maganda lang tingnan. Kung Yes. Hindi nga maganda Hindi rin, tingnan. I don't agree. Kasi kung ganito ka, pwede. Gagano ka. Pwede pag bago ako kumain. Ganyan. K-pop Bakit no? lang? Yung nakataas yung pa. Ay, yun. Sa upuan. Sa amin, bawal din yun. Bawal. May Sa amin, Pero maganda tingnan. pero guilty talaga ako dyan eh. Diba? sa akin, Pero sa amin actually, sa amin okay lang. I think. Kung mag-isa ako, baka gagawin ko yun. Pero kung kakain ako kasama ibang tao, mahihiya ako gawin. Pero ako guilty talaga ako dyan kasi pag kumakain talaga ako, masarap talaga magtas ng pae as in eh. Ako hindi ko kasi siya magawa. Hindi mo magawa. Hindi mo magawa. Nung bata pa, parang 37 years, 38 years malaki yung tiyan ko. Hindi ko magawa. Tapos naalala mo yung mga yung makain sa mga ang tawag dito sa mga karinderiya. Alam mo yun, kasi mahaba yung bangko, di ba? Alam mo yung nakatagil na gano'n, gagano, tataas yung paa na gano'n sa kabila. Yung gano'n sila kumain. Actually, may naalala rin akong memory nung bata ko. Nung nag-aaral kami, may tutor ako ng Chinese before. Tapos, napansin ko, yung isa sa mga anak ng tutor ko, kumakain siya ng nakataas yung paa. Okay. Kasi parang kayo sa bahay niya. Oo, Bahay kasi niya. parang pag medyo late na umaabot na ng dinner. Tapos parang, nung inisip ko noong time na yon, parang hindi pala maganda tingnan pag nakita mo ganun. Kasi pag sa bahay, siguro papagalitan ka pag gagawin mo yun habang kumakain. Pero, parang trinay ko ata, parang okay din. Di ba? Ano siya, relaxing siya eh. Pero yun nga, hindi ko siya gagawin pag like, may mga bisita or... yun. Yun lang. Weird Wala nga. lang. Weird Oo. nga. Totoo. Ayun. At saka, pag tinas mo yung paa mo, sisilipan ka eh. Hindi. Pero hindi usually naman yun. Yung kayo lang sa bahay. Hindi rin. Hindi rin. Hindi, yun nga. Anyway. Pagalitan ka. Ito yung last about sa food. Sabi Yan. nila, it is common to leave food at the table just in case... hindi, sorry. Meron pa pala isa pa. Filipinos may allow food to go cold before eating it as they wish to have all the dishes present on the table before serving. Totoo yun. Totoo yun, no? Yeah. At saka, yun Hindi nga, lang yung dish yung tao. yung tao, kasi magdadasal sabay-sabay, normal, di ba? Parang ganun. Pero nababago din yun kasi sa amin hindi ganun eh. Parang kami eat at your own time sa bahay namin. Which is, so, pag may luto na, minsan tinitira na namin. Pero sa atin, Sa amin, ganun talaga. sabay-sabay. Sabay-sabay. Sabay, kahit nung bata kami, sabay-sabay. Hindi mag-start kasi nga sabay-sabay na nagpe-pray. Bad trip lang yung pagsabaw na nauna yung sabaw. Yung kunyari sinigang na serve na agad. Tapos medyo last na bowl na agad, nasa bowl yun yung na. last na siniserve kasi dapat. Kaya nga may mga ganong diba, mga instances na nasa-serve mo na yung sinigang agad. So lumalamig na yung wala So lang. ngayon nagme-make sense na rin yung kung bakit sa modern dining sa Philippines especially
baka hindi lang sa Philippines. Yung Appetizer. tinatanong kung Serve kung isa-serve na ba yung ready altogether. or serve all yes, together. yes. Kasi parang, yung siguro parang siyang warning na parang, kung pinili mo lalamig yun, to, may possibility na malamig na yung iba. Kasi, Yeah. Hindi, tsaka katulad po, may bisita kami dito sa bahay. Tanungin ko kung nasa na kayo or ano. Kasi gusto ko i-serve kasi kung serve na mainit kasi nahihiya ako pag malamig yung sinerve. oh, naman. Tama. Kaya siya. May recollection ako nung bata ako dahil late ako nagigising. Parang yung medyo nasasad ako pag ako na lang mag-isa kakain. Siyempre gusto mo kasabay mo yung mga kapatid mo, ganyan. Tapos nauubos na yung mga ibang favorite parts mo. Pero kasalanan ko yun kasi late ako nagigising eh. Yeah. Siyempre hindi ka naiintayin kung tulog ka pa, gutom na sila. Siyempre. Tapos ginising ka na ng ilang beses, hindi ka pa rin Hindi, kasi may mga ulam din na na hindi na siya pwedeng Malamig? initin ulit. Kaya dapat kainin mo na. Like what? Hindi, katulad nung mga, kunyari, hotdog or yung itlog, hindi mo na siya pwedeng initin. Actually, yung itlog, no? Parang diba? weird na. Ang weird na siya i-reheat. Pero merong paano ba? Kasi microwave mo ulit. Microwave pero mo. kung kunyari gusto mo runny na yolk, edi luto na yung yolk. Kaya nga. Totoo naman. Tsaka yung hotdog, na siya, kulubot na siya. Diba? So, hindi na siya maganda. Shoutout sa kumakain ng kulubot na hotdog. Guys. Ayos yan. Ayoko na. Meron pa ako sasabihin. Tsaka yung mga fried fish. Pag finry mo siya uli, wala naman dating microwave, wala naman dating air fryer. Yeah. So, nagiging sagi siya, nagiging siya. Totoo. Ngayon, medyo pwede na yun. Kasi may air fryer Napapagalitan na. pa ako pag nagpapainit ng pagkain. Oo, kasi diba, parang effort eh. Hindi, effort. Nahugasan na yung kawali eh. No? Effort, tsaka parang hindi naman sobrang lamig. Parang hindi lang siya ganun kainit. Yeah. Parang gusto ko nang mainit Pagalitan ako yung dati. sabaw. So, napapagalitan ka na. Ay, nako. Mainit pa yan. Kainin mo na lang ang arte-arte. Yan, sorry. Last na actually. Ito about gifts and gift giving naman. Hindi, gawin kong isang rundown na lang. Sige. 3 points. Sabi nila, presentation is important. So Filipinos will take considerable effort to make sure their gifts are well presented and wrapped. And then Filipinos will often put a lot of thought to their gifts and will give sentimental, thoughtful, and or practical gifts. And then lastly, gifts are generally not opened when received. Ito mas important point. Often one will thank the giver and set the gift aside. Oo nga. Bakit ganun? As opposed to, napapanood mo sa mga movies sa mga US. Open it in front of the giver. Hinihintay nung nagbigay yung reaction. Ikaw, ano? Yung sinabi ni Tine, parang kapag sa ibang culture, pag inopen mo siya agad, rude yun. Talaga? Oo. May mga ibang lahi naman daw na Gusto nila. gusto nila Gusto para nila makita makita nila yung yung reaction expression mo. So, kailangan mo mag-research dun sa kultura ng tao. Yeah, oo. Hindi, tsaka usually sa mga kids din, excited Gusto na silang, nila. oo. Pero kayo, paano kayo, anong mas prefer nyo? Bubuksan yung regalo sa harapan nyo or ano? Kung ikaw yung giver, Kung ako yung giver, ayoko. Ayaw mo? At kung ako din yung nag-receive, ayoko rin buksan. Oo. Talaga? Hintayin niya si Santa. Ayoko kasi ayoko nung nahihiya ako. Parang hindi mo alam kung baka Anong hindi reaction? Meron na ako nito eh. Ay, well, totoo nga. Diba? Tapos, sa isip mo, meron na ako nito eh. So, pepekehin mo yung reaction. Oh my God! I wanted this for so long. Putang ina. I've been wanting this for a whole year na. It's been in my Amazon list for a year. Putang ina. Oh my God. Ikaw? Depende sa bibigyan mo. Depende sa Pag bibigyan mga mo. kids, gusto ko makita yung reaction nila. I love it. Medyo kasi yung mga Nakakatuwa. kids eh, no? Oo, Hindi, okay. genuine yung Tanggalin natin yung kids. Ay. Pag talagang peers, friends, ganyan. Friends. Pag mga friends ko, gusto ko makita. Tapos makita. minsan na-explain ko kasi kung ano yung regalo ko. May PowerPoint? Oh, may, Hindi, pero pag ikaw naman yung naka-receive,
Pag ako naka-receive, Oo. Gusto mo bang buksan sa akin? depende sa tao kasi minsan makikita mo na Oo. kinakabahan. sige mamaya na lang. Hindi sinasabi sa'yo, sige mamaya mo na lang buksan. Hindi sila yung pushy. Pushy kasi yung iba. Minsan ako pushy. Sabi, buksan ba? Gusto. Gusto ko. Minsan, pag nararamdaman mo na ayaw nilang buksan mo sa harap nila. So kayo, yung mga napili ni Ann na pagbukasin. Swerte. Oo. Kasi effort yun. May effort yung gift. Sa akin, hindi niya, pag nagbibigay sa akin si Ann Kasi pag nagbigay sa akin to, alam mo yung binigay sa akin. Explain ko. Ayusin mo From, Baka magkabatuhan dito. 2 years ago, binigyan ko siya ng, ang tawag doon, ano yung, Grabe, huwag mo na sabihin. Tama na mo. Secret ano yung shake? Anong tawag doon, shake? Ikaw ba? Ano bang ano? Ito naman. Bago maging sumbatan episode, ang ating... Sige, Mami B. Ikaw, Bianz. Ikaw. Ako, parang siguro hindi open. Hindi wag mo ibuksan. Tsaka, Wag mo, pag ikaw yung giver. Ikaw yung giver. Oo. Okay. Pero, Depende. naubusan ako ng words. Pero pag yun nga, kung alam kong gustong-gusto ng person yung thing na yun, gusto ko makita. Yung pinag-isipan mo. Pero parang pag hindi ako sure kasi, parang nahiya ako na baka hindi niya gusto. Sabihin ko mamaya na lang or parang ganon. Yeah, makes sense. Pero yung pag-open din, siguro later na lang. Pag ikaw yung naka-receive. Receiver ako. Kasi nahihiya din ako sa So, nagbigay. Di mo alam yung magiging genuine reaction. Minsan pinupush kita. Ay, okay lang ikaw. Pero may, like in Bullshit. Kasi special yun parang in Gusto ko lang mag-away kayo. In general lang. Ganon. Personal, naman yun, di ba? Preference. Yeah, of course. Ikaw ba? Ako, kung ako yung giver. Ikaw yung giver. Hindi ako yung nagbigay. Ayos lang, pag gusto ko yung regalo ko, gusto kong makita rin yung reaction niya. Tapos, pag ako yung binigyan, Depende. ayos lang, depende din. Kung sino yung nagbigay rin sa akin. Pag hindi alam mo. Wala na in-expect. Uy, special naman laging bigay ko sa'yo. Binigyan niya ako ng, Ito na po ang... binigyan niya ako ng, binigyan niya ako ng, Bigyan ka ito ng Salamat po sa pakakanood. iPad. yan, dyan po, nagtatapos. Sabihin pa ako, ang tawag doon, gusto ko, I love yung nag-gift wrapping. At naalala ko nung sa SM, yung mga gift wrapping station, pinapanood ko yun. Grabe, favorite ko yun talaga. Tapos yun na Ang busy rin, kawawa naman yung mga yun. Kawawa yung mga yun. Walang bayad yun, diba? Walang bayad. So meron kang lumang credit card or na ginagamit. Shoutout Shaya yan. card, mga ganyan. Pang Ganon. mm-mm. Pero may napansin Ang saya. na ako na yung mga TikTok videos or sa Instagram, yung how to make your gift wrapping better. Yung mga yung parang may mga origami na mga Ginagawa mo yun eh. Oo nga. Nag-a-add ba yun ng Nag-a-add ba yun na... Special. Naging special. Sa iPhone nag-add ng RAM. Tsaka minsan ayaw mong minsan yung rap pa lang, makikita mo yung reaction ng binigyan mo na masaya sila. Dahil nakita nila special Pero pag yung well-wrapped na nag-gift, pero tadtaran yung ng sketch tape. Hindi, tadtaran talaga. Literal na tadtaran. Ano yung tadtara? Gusto mo naman isang... Sangkalan. Gusto mo na... Ay kasi... Shoutout yung mga binigay ng sangkalan sa Kasi kailangan mo yun Ay, dati. kung wooden yung sangkalan, tapos Wood may yun. Ang ganda ng rap. Maganda yung brand nun. Ang ganda ng wrapping. Binigyan naman ni sangkalan. Bigyan pa naman sana kita ng sangkalan din. Okay, thank you so much sa pakikinig. Oh my God. May mga Baka ba tayo mag-away kayo mga- mamaya na. Meron pa ba yung isa-shoutout? Shoutout sa mga shoutout sa mga kailan ba natin i-release? Wait lang, meron akong take muna. Ano ba? Okay. Kasi dun sa mga... Hindi matapos, okay. May mga sure, sandali lang. Di ba akala ko pag nag-episode meron ganyan Sige, na sige, go. Yung take ko doon kasi, yung mga manners sa table, tinuturo ko yun sa anak ko kasi ang tawag doon, iba rin yung pag may bisita ka, respect din sa kanila na hindi sila yeah. di Totoo. ba? Sa etiquette, no? Oo, yung mga, kahit yung mga simple na, totoo. na etiquette, magandang matutunan ng mga kids din. Mga nagtatapon ng basura Ay, oo. anywhere. Sorry yun. Etiquette
Yeah. Pinag-usapan kasi namin kanina. Totoo. Yung nasa kotse ka, tas Tatapon ka dami sa- mong basura sa loob ng kotse. Tinatapon nila sa... Kumuha ka ng plastic bag, paper bag, lagay mo yung basura. Nilagay tapon sa mo plastic, sa tinapon. basurahan. Huwag dun Ayun, sa bad labas trip na ng bad trip kotse ako dun. mo. Oo. Dati yung sa Pilipinas, nakikita mo yung mga nagtatapon ng basura dun sa... And then, tsaka yung mga chiclet yun, or mga Sa jeep. dropper. Sa Yossi, yung piniflick lang yung Yossi. Sa jeep, yung naghahagis lang, di ba nung bata tayo, kumain ka ng whatever, hinahagis lang yung bowl. Turon. Kaya sobrang polluted nung ano. Oo nga. Steak, mga ganyan, tinatapon Mga lang. simple etiquette lang, di ba na? Noon, normal yun. Tapos parang may nagsabi sa akin na tito ko na parang, ba't mo na ginagawa yan? Sino dadampot niyan? Na-realize ko na parang, ano. Hindi, tsaka yung mga dumudura. Ayun. Din yun. Durara ang tawag. Turara. Ayan. My God. Oo, dapat mga magandang etiquette dapat kina-continue na turo na sa mga Hindi naman kailangan anak natin. sobrang social, pero yung proper Ay, manner lang. yun, for totoo, yun. totoo. Simple lang. Gets, Simpleng gets. ano. So, respect mo yun sa ibang tao, di ba? Yun nga yung maganda sinabi dun sa Wired video na parang, it's not about yung how to... Pagiging social. parang yung parang ethics is saying thank you. Yeah, and common courtesy common for courtesy. Yes. Apologizing pag Yeah. nagkamali ka, gano'n. That's the best. Yun lang yung Mayroon akong one more question. Yes. Overtime na ba? Hindi, it's okay lang. Do you think Filipinos over-apologize sometimes? Yes. Yes. Oo, kahapon, nasa Hyperama tayo. May, Ayun. alam mo yung table ng mga kabayan sa kabila. So, may lalaki na tumayo, magsi-CR siya. Tapos, nakikita ko lang to sa peripheral or, basta. Na-overheard mo lang. Naglalakad siya papunta sa CR or dun sa kabilang side. Natisod siya. Okay. Natisod siya. Sinilip ko sa siya natisod. Natisod siya dun sa bag nung isang guy na, isang customer, na yung bag, nakalagay sa daanan. Okay. Pero, yung Pinoy yung nag-sorry. Natisod siya, pok. Tapos sabi niya, sorry. Kasi mahal yung bag eh. Pero automatic kasi automatic, sa atin yun. nag-over-apologize. Yes, Yun totoo. Hindi, yung Pilipino yung natisod? yung Pilipino yung natisod okay. sa bag na nakaharang, pero yung Pilipino yung nag-sorry. Hindi lang sorry yung may-ari ng bag. Hindi ko na napansin. Kala ko nag-sorry siya. Pero ang unang nag-sorry, sure ako, yung Pinoy. Imbis na... Pero kung ikaw yun. Ako yun. Sorry din ako. Hindi, yun yung initial reaction ko. Parang, napapasorry ako. Pero parang... Nag-sorry dun sa bag. Pero feeling ko guilty Sorry siya din sa ako person. dyan eh. guilty ako dun. Sorry. Sorry din ako. Tatadyakan ko yung bag. Joke lang. Hindi, sorry din ako. Ganun din yung siguro yung reaction ko. Medyo ganun talaga tayo no? Meron tayong something. Pero sinasabi ko sa anak ko, kasi si Yayan, ganun din siya. Lagi siya nagsusorry kahit, sabi niya, pinapakita siyang yung painting niya or something. Tapos sabi niya, I'm sorry, mommy, I'm so sorry. Ito yung nagawa. Parang ganun. You don't need to apologize. Hindi man naman. Naging common yun. Naging common din sa kanya. Totoo. So, yun yung kinokorek namin. Kasi, Sa DNA. Apparently, nasa DNA. Sorry. Wala naman nagturo kay Yayan. Pero very apologetic nga. Parang mahiyain. Yung parang ganun, mahiyain na trait natin in general. Parang mahihiya ka it's na. not enough. Parang ganun yung sinasabi niya. parang ganun. Anyway. Kumbaga, sensya na. Sa Tagalog, sensya na. Oo, totoo. Sensya na ha. Yan lang. Tadaran lang. Mga nagbibigay ng tatar. Uy, gamit na gamit yun. Oo, grabe. Tadtad na tadtad. Alright, ayun. Yun, thank you. Ayan, maraming salamat sa pakikinig. And then, thank you so much. And then, don't forget to follow us on Instagram, instagram.com/HelloMamsterShow. YouTube, of course, youtube.com/HelloMamsterShow. TikTok, Facebook, tapos Threads. anywhere you stream your podcast, Apple Podcasts, Spotify, yan. Multiply. Yes. Friendster. And Friendster. Yan, and then malapit na Pasko, no? So ngayon pa lang magbabati na kami ng Merry Christmas sa inyo, guys. And yun, thank you sa pakikinig. Kami po ang Hello Ma'am Sir Show. Ako po si Tito Epi. Daryl. Mami yan. Tita B. Thank you so much.